Tapos na ako sa routine ko. Naisip ko lang i-share sa inyo kung ano yung ginagawa ko. Ito yung to keep myself moving forward each day. Last week, na redundant yung position ko. Again, gusto ko i-reframe sa atin yan na hindi tayo yung dahilan kung bakit natanggal tayo sa work. Yung redundancy na word, dapat i-frame natin na yung business, hindi na nila kailangan yung position natin. So, sana ganun din yung ma-frame nyo and makatulong yun sa inyo moving forward. Pero ito, i-share ko sa inyo yung routine ko. Yung routine ko, nag-i-start siya sa quiet time. Maaga ako nagigising. Meron akong 15 to 30 minutes, minsan 1 hour. Ngayon, 1 hour na. Pero nag-umpisa ako sa 15 minutes, 30 minutes, then 1 hour. Yung quiet time ko yun, nag-journal ako. Ito siya. Pero nandito rin yung mga notes ko na ngayon na sinasabi ko dito sa YouTube, sa recording ko. And mukhang kailangan ko ng bagong notebook para mahiwalay sila. Pero saka na yan, saka na tayo mag-deep dive doon. So, nangyayari ngayon, meron akong, ang gusto ko sanang i-try nyo is magkaroon kayo ng 15 minutes na quiet time. Then, ililista nyo lang lahat. Para siyang journaling, pero ang maganda dito, nakinig ako sa isang podcast. Then, ang sabi nila doon is mag-umpisa ka palagi kung saan ka grateful. So ako mga simple lang, grateful ako sa wife ko. Bakit? Grateful ako sa friends ko. Bakit? Grateful ako dito sa bahay namin na meron kami. Bakit? Grateful ako kahit saan ka pa maging grateful ka sa PS5 mo para masaya ka. Kahit ano pa yan, PS2, PS3, PS4, Game Boy, lahat. Yun lang ililista mo. Pag nalista mo ng lahat yun, saka na mag-journal ko ano yung parang nafe-feel mo. Kahit ano pa yung nafe-feel mo, stress, pagod, lahat ilagay mo doon. Ilagay mo doon lahat. So habang nagkakape ka, yun yung parang start mo. Ako, natututo pa lang ako magkape kasi yung wife ko mahilig magkape. So nag-aaral ako magkape. Pero ngayon, puro lang ako tea. Puro ako cha. Then, yun yung mental reset mo para magkaroon ka ng magandang attack sa araw na yon. So, yun yung nagsiset ng tone. Okay? Yun yung nagsiset ng tone. So, para hindi ka muna mahirapan, kung may notebook ka, dito ka mag-i-start. Isang page lang muna yung gagawin mo para hindi ka mahirapan. 15 minutes, 30 minutes. After nun, so nalista mo na yung kung saan ka grateful, again, doon ka mag-uumpisa, then yung feelings mo, bakit ganito, lahat ilista mo doon, lahat ng nasa utak mo. So, ibig sabihin nun, yung utak mo, free na siya ulit, nalagay mo na doon. Now, yung second page dito, sa second page, pwede ka na ngayon doon mag-umpisa ng plan mo and yung goal setting mo. So, yun yung next mo. Okay? Ang ginagawa ko sa goal setting ko, dun sa planning ko for the day, ang start ko is 7 hanggang mga 4. Then yung 4 to 7 or 9 ko, ganun ko siya hinahati. So, tatlong parts yung araw ko. Bali, yung 7 to 12 ko, yun yung job applications ko. Tapos, 12 to 4, yun yung networking ko. Then, yung 4 to 7 or 9 ko, yun yung skill building ko. Nag-aaral ako, nanonood ako ng mga interviews, nanonood ako ng mga nanonood ako ng mga podcasts regarding sa kung ano yung hinahanap kong work. So, ganito siya. Pag naglista ka dun sa second page mo, dapat mo maisip kung ilan lang yung kaya mong capacity this day para mag-apply. Ako, ang minimum ko is 3, maximum ko is 5.
Bakit ganon? Pinipili ko lang kung ano yung gusto ko applyan. Yung talagang shoot na shoot sa akin. Bakit? Para kapag pumasok ako kahit sa first stage ng interview, alam ko yung sasabihin ko. Confident ako sa sasabihin ko. Hindi yung utak ko magugulo kasi nag-apply ako dito, hindi naman pala ako sure. Yung tipong ganun. So, alam ko hindi naman natin may iwasan yun. Pero, mas maganda kung ganun yung atake nyo. Ganun siya nag-work sa akin. Try nyo lang din. Now, yung second part ng day ko, kasama na yung lunch doon, naghahanap ako ng 3 tao. Yes, 3 lang. Na makikipag-network ako. Ganito kasi siya dito eh. Bali, ang nangyayari is nagsisend ako ng cold connect message. Hi, I'm Sai. This is blah, 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 blah. I applied for this job. I wanted to know if you have insights or what does it do sa team mo, ganyan, etc. So, ganun siya. Kapag nag-reply, okay lang. Then, kapag in-accept nila, better. Pero, minsan, inihintay ko na sila yung mag-reply na sabihin nila sa akin na meron silang time for a chat. Kapag wala, inihintay ko muna yung ilang days bago ako mag-follow up. Yun yung isa sa hindi ko na alam na next stage. Kapag nag-send ako ng cold connect message, tapos in-accept nila, then wala silang i-reply sa akin. Hindi ko pa alam kung paano ako magpo-follow up nun. Then yung 4 to 9 ko, dapat relax na ako nun. Relax ka na dapat nun. Dapat nag-aaral ka na lang kung kaya pa ng capacity mo that day mag-aaral, sure, why not? Kasi kailangan mo mag-upskill. Pero kung hindi na, sure, maglaro ka na. Nagawa mo na yung task mo. Okay? So, ililista mo yon, lalagyan mo lahat ng check yon kapag nagawa mo na. Try nyo lang kapag, kung mapanood nyo tong video. Next, yung linagay ko dito is kung paano ako nag-job search. Pwede tayo mag-deep dive doon sa ibang video. Pero ang ginagawa ko is, nagsisearch ako sa LinkedIn. Okay? Tapos, pagka-search ko nung job role na gusto ko, i-filter ko pa siya ng past week na natutunan ko lang dito sa YouTube. Lahat ng bago doon, ina-applyan ko na kagad. Yun na kagad yung 5 ko. Kapag wala, past month, tapos maghahanap ako ng 5 doon na gusto ko talaga, then yun, a-applyan ko na yun. Bali ang attack ko is, kunwari Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So, Monday ko LinkedIn. Next day ko is sick. Wednesday ko Indeed. Ganun siya. Kayo na lang yung maghanap ng pattern nyo. Pero, pwede ko siya i-deep dive sa ibang video ko. Yun yung attack mo each day para nandun yung focus mo. Okay? Nandun yung focus mo. So, ganun ko siya ginagawa. Ngayon, yung skill building ko, may tinatapos ako mga courses ngayon sa Pendo kasi gusto kong ihabol yung skills ko sa product analytics. Kumbaga, bakit dito nagkiklik yung mga tao, ano yung nangyayari, bakit sila nagda-drop sa flow na to. Yun yung hinahabol kong course ngayon. And kapag natapos ko yung course na yun, lilipat ako ng AI. Yun talaga yung next kong plan. Hindi ko pa alam kung paano ko umpisahan yung AI, pero ayoko muna siya mag-take ng space sa mind ko. So, mangyayari, tatapusin ko muna yun kasi parang 6 na course yun. So, impactful yun sa akin kasi magagamit ko yun sa next job ko. Now, content creation ko. Ito, nag-enjoy pa rin ako dito. Ang main purpose ko dito, nakalagay dito is, again, skill practice ko to na makapag-present. Of course, hindi to English
Filipino, pero yun yung sabi ko na napag-decidean kong maging Filipino na. Yung gagamitin ko dito, which is Tagalog, para mas masabi ko yung gusto ko sabihin. And then next ko is linista ko dito is to connect with others. I mean with you guys, yung mga nanonood. Kasi hindi natin alam, baka kailangan nyo lang ng kausap. Ako ginawa ko to kasi kailangan ko ng kausap. Gusto ko ng kausap. Ako yung tao na lagi may kinakausap, kailangan may kausap, ganun siya. Then, ang next ko pa dito is, ito yung isang way para ma-motivate ako. So, ito yung mga habits ko na gusto ko na mangyari. Tulad ngayon, napag-decidean ko, MWF yung videos ko. So, expect na yung weekend ko pahinga. Yes, pahinga. Ilalaan ko yun sa friends ko, loved ones, and sa wife ko, and para sa akin. Naglalaro pa rin ako. Yes, naglalaro pa rin ako. Ganun siya. Okay. Next ko dito nakalagay, mental and physical. Again, kaya ko siyang i-explain pa sa mga next few videos. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na ito yung time na dapat nyong ayusin yung tulog nyo. Okay? Kung natutulog kayo ng late, iwasan nyo na yon. Matulog na kayo ng maaga. So kung nakakatulog ka ng 12 a.m., dahan-dahanin mo siya. So ang mangyayari, pahinga ka na dapat ng 11 kung natutulog ka ng 12 a.m. Then, dahan-dahan mo siya ibaba. Ako, na-practice ko na matulog na ng 10. Minsan, mga 9, tulog na ako. So, kayo na yung humanap ng way. Bakit? Para magkaroon kayo ng maagang gising. Maaga kayo makapag-start. Hindi ko na... Sa inyo na yon kung anong oras kayo magigising ng maaga. Pero ako, 5:30 ako nag-alarm. Gising na ako nun. Tapos, yun na yung quiet time ko. Ang akin lang is, nagsisisi na ako na hindi ko pinrioritize yung tulog ko dati. Pero ngayon, marami na kasi ako napapanood na vlogs eh. And nakikita ko yung importance ng tulog. So, itry nyo muna yun para focus kayo sa mga next na gagawin nyo. Then, yung isang linagay ko dito is kailangan nyo lang din mag-exercise. So, pwede kayo maglakad. 15 minutes lang after nung quiet time nyo. Kunwari, nalista nyo na lahat. Grateful ka dito. Ito yung feelings ko today. Kahapon. Ito yung task ko. Lakad ka sa labas. 15 minutes. Ito yung isang way na pang-cope para hindi ako ma-burn out. And ito yung nakakapag-keep ng energy level ko ng mataas. So, try nyo lang din. Pwede ko i-share yung routine ko ulit about exercise and yung mental something. Pwede ko siya i-share sa ibang video. Then, pag natapos nyo na lahat yun, babalik ka na ngayon sa, kunwari tapos ka na, ayaw mo na talaga, hindi na kaya ng mental capacity mo, tapos naglalaro ka na lang. Bago ka maglaro or mag-dinner, pupunta ka muna ulit sa notebook mo. Kung kaya mo gawin ng bago ka matulog, feeling ko better kasi sa akin nag-work. Yung sinabi kong second page kanina, na doon may lalagay yung parang goal mo for the day, pwede mo na gawin end of day. Ibig sabihin, ready ka na. Hindi mo na iisipin kung ano yung kailangan mo gawin bukas kasi nailista mo na. Ano yung mga gusto mong hanapin na work. Pwede ako pumunta sa product ownership. So, minsan, salitan sila na yung Monday ko, business analyst, yung Tuesday ko, product owner. Wednesday, Thursday, Friday, ganun siya.
So, yun yung mga daily routine ko after, well, losing my job. And so far, nag-work siya sa akin. Na-share ko lang kasi natapos ko na yung routine ko. Why not share with everyone? And kayo, meron ba kayong mga routine na gusto niyo i-share sa iba? Pwede niyo iiwan sa comments sa baba. Pero ito yung mga routine ko na kung wala pa kayong routine, pwede niyo subukan. Pwede niyo i-try. Last na, linagay ko dito, last na, para masabi ko lang lahat. Ito yung mga routine na kahit anong mangyari, kasi para ka pa rin nagtatrabaho, ito yung pumalit talaga ng 9 to 5 go. Ito yung solid routine na nakakatulong sa akin to stay grounded, kumbaga. Okay? Ito yung nakakatulong sa akin na focus lang ako. Ito yung mga gagawin ko. Gantong oras, lunch, kailangan ko makipag-network. Gantong oras, kailangan ko mag-aral. Ganun siya. Motivated ka pa rin. Tapos, yung next kong sasabihin kung bakit ka motivated, kasi in control ka. Ganun tayong mga tao. Mas control natin, mas naiisip natin na, kaya to. So, kailangan mo lang, para sa akin, kailangan mo lang din siya gawin talaga. Sundan mo lang talaga yung routine mo. Hawak mo yung oras mo. In control ka pa rin. Kahit na yung mga nangyayari sa labas mo is nag-iiba. Tulad nito, ako nawalan ako ng work, kayo nawalan kayo ng work. Ganong setup. Yun, ito yung talagang nag-hold sa akin para maiwasan yung overwhelm na ito na naman yung araw, mag-a-apply na naman ako. Yung mga ganong setting. So, kung nakatulong sa inyo to, good. Ito yung last video ko for this week. Then, next ko, Monday, MWF ako. Tatry ko ang best ko. Pero, yun na muna ngayon. And see you in the next video.